every election na lang ba? Irereklamo natin na mayroong discrepancy? Hindi natin inaayos? Remember, kayong mga tanso, remember, inireklamo nyo yan, si Bongbong Marcos, di ba, na dinaya kayo. Kita nyo ha, this is the kind of people na hindi talaga makabayan. They are just there na para manalo yung kanilang kandidato. Sa madaling salita, hindi po sila makabayan, sila po yung mga panatiko ng mga kandidato. Kasi alam na nga natin, nagkaroon ng dayaan noong 2016. Nireklamo nyo yan. Bla 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 bla. Nung nanalo si Marcos noong 2022, tumahimik na kayo. Ibig sabihin, you're not really for change. You are just for your candidate. Kaya nga ngayon, hindi natin to gagawin para maibalik ang Duterte 7. 7 na lang silang hindi naipasok. Hindi yun. As a matter of fact, lahat sila nagsabi, manual recount, ayusin natin ito, pero pag nalaman natin na nanalo tayo sa manual recount, hindi tayo uupo. Nagkasundo yung 7 na hindi tayo uupo. Hindi tayo papayag na tayo yung nanalo. Ang point kasi dito, ayusin natin before the election noong 2028. Mga kababayan, etong 2025 election is just a testing ground para manipulahin ang 2028 election. Madala na tayo. Ginawa na yan sa KOJC sa Davao. Tinesting nila kung papalag ang tao, hindi pumalag. Ilan lang ang pumalag ng KOJC Davao Siege. Kaya inulit nila yon kay Pangulong Duterte. Tinesting sila. Tapos ginawa ito kay Pangulong Duterte. Ganito na naman ang ginagawa, mga kababayan. Tinesting nila ang 2025. Kung mananahimik lang tayo sa mga dayaan at discrepancy nakita natin, sige nga ho, sa tingin ninyo, hindi nila gagawin yan sa 2025? Ay, 2028? Gagawin po nila yan. Gagawin po nila yan. Kaya nga ngayon pa lang, ipatupad na natin ang nasa batas. Again, nasa batas na po ito. Panoorin po natin ito. Para mas maintindihan natin. Nanawagan si Pastor Apollo Sikibuloy na ayusin ang kasalukuyang sistema ng eleksyon sa bansa upang matiyak ang integridad at kredibilidad ng 2025 midterm elections. Ito ang pahayag ni Attorney Israelito Torreon, Legal Counsel ni Pastor Kibuloy sa press briefing ng Duterte senatorial candidates itong Biyernes. Aniya, ang hakbang na ito ay upang maprotektahan ang mga susunod pang eleksyon mula sa anumang uri ng anomalya. Ayusin natin ang ating sistema, ayusin natin ang sistema ng batas, ang sistema ng eleksyon natin para sa 2028, wala na po itong mga pagdududa na ito. Mas credible na po at clear na po sa atin, truthful na po at saka wala ng question sa resulta po ng eleksyon. Nauna nang nanawagan si Pastor Kibuloy ng manual counting ng mga boto, kasunod ng umano yung mga anomalya at kahina-hinalang resulta sa botohan. Nakiisa naman ang kanyang mga kapwa-kandidato sa PDP laban na tinaguriang Duterte 7 sa panawagan ng manual counting ng mga boto upang maibalik ang tiwala ng publiko sa proseso ng eleksyon. Kabilang sa Duterte 7 sina Pastor Apollo Sikibuloy, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino, Attorney J.V. Hinlo, Dr. Richard Mata, at Philip Salvador. Ang gusto naming mangyari ay iimplementa ang batas. Section 31 of Republic Act 9369. Yan po ang prevailing law ngayon sa ating bansa. Ano po ang ibig sabihin yan? Na ang botohan natin ay electronic, pero pag bilang po ng mga boto sa presinto, kailangan po ito manual counting. I ask the newly elected legislators, of both houses, sa Senado at sa Kongreso, na amindahan na natin itong automated. Maganda itong punto ni Atty. Vic. Nanawagan siya sa mga nanalong congressman at nanalong senador. Kaya ako pasensya na po, nananawagan ako
sa ating mga kakamping senador, supposedly. Senator Bongo, Senator Bato, Marcoleta. Senator Marcoleta. Huwag niyo pong iwan ang Duterte 7. Duterte 7. O, tama. Duterte 7. Huwag po niyong iiwan. Ito po ay panawagan sa inyo. Kung talagang tayo ay para sa bayan, kalkalin natin ho ito. Alamin po natin at siguraduhin po natin na talagang walang nangyaring dayaan. Hindi ho pwede kasi ano ho ba yung pinipilit lamang ng grupo na ito? Yung tinatawag na hybrid. Diba? Pag bumoto ka, ipapasok mo. Walang problema doon. Pero pag sa counting na, dapat ima-manual. O muna. Tapos, tsaka itatransmit na pwede na yung automation na, yung through kung ano man way of transmission nila. Pero at least, merong record manual. Ano ba ang naging resulta ng presinto na ito? Yan. Diba? May check and balance. May nag-manual, meron ding nagbilang ng automation. Dapat magtugma yun. Pag hindi nagtugma yun, ay sandali. Merong kumalikot ng computer na yan. Simple-simple lang eh. At yan po ay nasa batas. Nasa batas po natin yan. Bakit hindi ginagawa ng COMELEC? Ano to? COMELEC nga? Di ba ho? Simpleng-simple lang. Hindi ho nananawagan na palitan ng ng kung anong machine, palitan si chairman. Hindi. Simple lang. Pumili lang tayo ng ilang presinto na i-manual natin. Bilangin natin manually. Tapos itugma natin. Tumama ba? Kasi mantakin mo. Boboto ka. Pasok mo sa computer. Tapos magta-transmit na. Yun na yun. Anong check nun? Wala. Yung nga lumabas na ibinoto mo, iba lumabas eh. Paano mo sasabihin na check yun? Nagigets mo? Doon pa lang eh. Sandali. Katarantaduhan no itong eleksyon natin. At mga kababayan, ito ang pinakapundasyon ng ating bayan. Hindi mababago ang ating bansa hanggang bulok ang sistema ng eleksyon. Bakit? Mananatiling mananalo at mananalo ang may pera. Ang kayang magbayad para imanipula ang eleksyon. Mananalo at mananalo. So kung ang isang tao, inalok nga, remember inalok po ng 400,000, 400 million. Hindi ko na lang sasabihin kung sino pero napaniginipan yan ng asama ko pero ako alam ko totoo yan. Inalok ng 400 million. Ipapanalo ka namin. Buti itong tao na ito maprinsipyo, makadiyos, at talaga namang may paninindigan laban sa korupsyon. Ang sagot niya, gusto kong tama ang pagkapanalo. Hindi dahil sa korupsyon. Kasi mantakin mo, ang bukang bibig mo, bitay sa mga korupsyon, tas magbabayad ka ng 400 million para manalo ka. Tama, mali. So hindi ho siya kumagat. Hindi ko na lang papangalanan to kasi I'm not authorized to say his name. Hindi ko na lang papangalanan to pero hindi niya kinagat yung 400 million dahil prinsipyo ang tao na ito. Zero corruption. Yeah? Hindi niya ho kinagat. Isipin nyo na lang. Kaya nga ako nagulat eh. Kasi the same 400 million na nahuli sa Cebu, kanino ibibigay yun? Yun ba ibibigay sa... Ewan, no comment. May alam pero hindi ko sasabihin. Akin na lang. Sa Cebu pa talaga. Di ba? Anong ibig sabihin nun? So, can you just imagine this? Politicians are winning because of money. Sa tingin ninyo, saan nila babawiin yun? Wala. Hindi, mapagbigay lang sila. Mapagbigay lang. Babawi yan. Kaya nga ako, pangarap ko in the future, pangarap ko na magkaroon talaga tayo ng mga leaders na hindi naglabas ng pera, pero nanalo. Meron. Iilan-ilan. Especially sa mga local government. Meron yan. Mga talagang isinuka na, katulad ni Gwen.
na wala namang pera yung kalaban, sakto lang, pero nanalo. Di ba? May mga ganyan. Pero sa national, naku, matinding bilihan na gaganap dyan. Paano natin itatama yan? Eto, manual recount. I-manual natin. Halo, hybrid. May manual, may automation. Di ba? Election system law, sapagkat ang sinasabi naman talaga ng ating saligang batas, secrecy in voting, pero full transparency pagdating sa counting. We want Section 31 of 9369 to be implemented. Manual count, hindi po recount. Para naman kay Atty. Raul Lambino, na personal na nakaranas ng aberya sa eleksyon, isang centralized defect umano ang nangyari sa eleksyon. Hindi lahat ng mga bumoto para sa kandidatong gusto nila sa halalan na ito, yung boto nila ay nabilang ng tama. Dahil depektibo yung mga makina at mga teknolohiya na ginamit po rito sa halalan na ito. Centralized defect ang nangyari dito. Nakasaad sa Section 31 ng Republic Act No. 9369 o Election Modernization Act ang mga probisyon hinggil sa manual na pagbibilang ng mga boto na kabilang sa paggamit ng automated election system. Ayon sa batas, ang pagbasa at pagtatala ng mga balota ay dapat isagawa sa paraang mano-mano upang matiyak ang transparency at kredibilidad ng proseso ng halalan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Nakgaling Ayan, talaga. bago siguro tayo magtanong kay Atty. Torion, tanungin muna natin yung mga manonood. Ay pabor sa Napunta ka lang ng Amerika, ganyan na suit mo, ha? Hifaffer ka na ngayon, ha? Dati ng Amerikana ka, ha? manual recount. Ilagay nyo dyan, ha? Sa comment section, yes. Kung hindi naman kayo pabor, ilagay nyo rin. Kung kayo yung mga bashers, ilagay nyo rin dyan, no. Ngayon, tanungin natin si Atty. Torion kasi nabanggit kanina, ayusin natin yung sistema. So ano bang hahabulin natin dito sa manual recount? Yung susunod na election sa 2028 o maihahabol pa natin na posibleng mabago pa ang desisyon ngayong 2025 election? Well, ganito po, no? Una, nananawagan tayo, verbal call ito. Ang unang nanawagan ito si Pastor Apollo Sikibuloy po. Through a Facebook post na pinick up po ng Philippine Star and national mainstream media, no? Kaya nag-viral po ito and ang dahilan po nito ay may legal basis talaga. And nung na-discuss natin ito sa ating mga kasama sa Duterte yung Duterte 7 po, lahat po ay nag-agree kaya gawa kami kanina ng press conference, no, na pag-agrihan ng grupo na dapat suportahan yung pananawagan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Now, verbal call pa lang yan. Later on, pina-finalize natin yung manifestation. Una, hiwalay yung opinion ng grupo. Supposedly, manifestation with motion to suspend proclamation. After much discussion po, baka sabihin po ng mga nasa kabilang kampo na, surloser lang yan kasi mga talunan yan. Kaya ipapasuspend nila yung proclamation. Naging unanimous yung decision na i-follow din si Pastor Apollo Sikibuloy. Ay ano yun? Na maski i-conduct yung manual counting, kung aakyat yung boto nila, hindi sila uupo. So kaya, galing, winala ko no? yun sa aking draft ng aking manifestation with motion. Yung ipasuspindi yung proclamation. I-proclaim kung sino yung nanalo nila. Ayan, malinaw, ha? Sa mga, pasensya na, sa mga ulul dyan na nagsasabing bitter lang, kaya po ginagawa itong panawagan na ito. Hindi po. Tinanggal na doon sa manifestation na sinasabi na i-delay ang proclamation. Hindi. I-proclaim nyo na. Walang problema sa amin yan. Basta i-manual count nyo. Yun ang sistema dito. Yun ang kanilang panawagan. Go. Proclaim nyo na yan. Hindi yan ang habol namin. Ang habol lang namin dito, kapanatagan ng puso at sa susunod na eleksyon ay dapat manual ang counting. Hybrid. Ika nga. Manual ang counting,
Iko-compare dun sa automation, tas isisend dyan, dun talagang sa main na bilangan. Pero at least, merong manual counting. Hindi na hocus-pocus sa SD card o di kaya na hocus-pocus through the online. Di ba? Ang linaw ho niyan eh. Pero dapat mag-conduct ng manual counting. Anong legal basis na naman ito? Ang legal basis ito, motu proprio powers ng Yun. Commission on Elections. Because under the 1987 Constitution po, binigyan ng power ang Commission on Elections to be the sole and exclusive body to conduct an election or conduct elections here in our country. Pero may mandate po that the election should be honest, hope free. Kaming mga law students noon, hope free. Ano yun? Honest, peaceful, hope free, credible elections. Yeah. Pero ang nangyari kasi dito, hindi po credible, ang dami pong mga tanong. So kailangan babalik ang Commission on Elections sa rason bakit sila nandyan na mention talaga sa 1987 Constitution. Since the credibility of the election is under attack, so kailangan motu proprio on their own mag-conduct sila ng manual counting kasi yun po ang nakasaad sa batas. Posible ba Yun. yan after the elections? Motu proprio po. Pwede yan gawain ng Commission on Elections. Ano yung motu proprio? On its own. Kasi Yun. Moto proprio, it's on its own. Kala ko kaano-ano ni yung artista. that's part of the powers of the Commission on Elections as the election body in the 1987 Constitution. Second, ano pang gagawin natin? Kung hindi po sila susunod dyan, magpa-file po tayo ng supplemental petition po sa Supreme Court. No? If you will remember, yung PDP Laban po, ginawa po nila akong abogado at saka in my own personal capacity rin, sumama din sa akin si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Jimmy Bondok, si Attorney Raul Lambino, no? Nalista nga din si Attorney Glenn Chong doon sa aming petition for mandamus and prohibition. Ano yung mandamus? Para ma-implementa yung Section 31 of 9369 sa domestic voting na dapat may manual counting of votes in the precinct level. Ano naman yung prohibition? Yung prohibition po ay pertaining to sections 22, 23, 24, 25, and 27 of Republic Act 10590. Kasi doon po sa Republic Act 10590, dapat sa online voting po ay personal voting or by registered mail at saka dapat yung canvassing doon po sa mga embassies. Wala pong batas on online voting, ngunit inimplementa ng Commission on Elections. Kaya nga, kailangan na ma-mandate or ma-ordered by mandamus ng Supreme Court yung Commission on Elections para ma-implementa yung Section 31 na manual counting sa domestic voting at ma-prohibit sana yung online voting kasi sa overseas kasi wala pong batas niyan. So, kung mag-grant yun ng Supreme Court, posible po na magkaroon ng manual counting po. Ngayon, So malinaw po yan mga kababayan. Ha? Una, magkusa na. Magkusa na ang COMELEC. Yan ang panawagan ng taong bayan. Pero ito nga yung ating sinasabi dito, mga friendship. Ha? Sana magkaisa tayo. Kasi ito yung sinasabi kong sa mga Iminatics eh. Bakit kanyo? Kasi itong mga Iminatics, so sabihin na natin itong mga IME vloggers, itong mga nanahimik na porket nanalo si IME. Napapaghalataan tuloy na talagang kayo ay employed ni IME. Di ba? Huwag kayo manahimik. Hindi yan ang pinaglalaban natin. Hindi si IME yung pinaglalaban natin. Nahalata tuloy kayo masyado eh. Ang ipinaglalaban natin dito, hindi na natin pinaglalaban na yung 7 manalo pa. Hindi yun. Hindi na nga sila lahat sila in favor na doon sa sinabi ni Pastor Kibuloy na kahit ano mangyari, hindi na silang gusto makinabang. 'Di ba? Ang sinasabi natin dito, yung 2028 election. Magkaisa tayo.
Eh yung mga topic nyo halatang-halatang eh. 'Di ba? Ayun lang nga sa akin. Huwag natin tigilan ito. Bakit kayo tumitigil na ipaglaban ito porket nanalo yung boss ninyo at dire-diretso yung retainers nyo? Huwag ganun. Nakakahiya naman tayo sa... Kasi alam mo, kaya nga ako inis na inis eh. Ang dami yung nag-message sa akin pagkatapos ko nilabas yung tungkol sa PDP. Alam nyo, ako kasi ang tipo ng taong hindi ako humahalik sa puwet ng kahit sino mang tao. Tandaan nyo yan. Even with the, baka sabihin ninyo, ay kay Duterte, hindi. If I don't like something, I don't like. I don't care. Hindi mo siya nagpapalamon sa akin eh. Kay Pastor Kibuloy sa KOJC, hindi din. If I see something wrong, pupunahin ko yan. Kung sa tingin ko may maling move, pupunahin. Nagkakataon lang, talagang pareho kami ng puso. Ito walang biro ito ah. Yung puso ni Pangulong Duterte parang pareho ng puso ni Pastor Kibuloy. Kaya nagkakatugma-tugma kami. Kasi yun yung gusto namin mangyari. Halimbawa ito, ang ganda eh. Tingnan yung initiative ni Pastor ha. Manual recount tayo. Tapos kahit manalo ka siya, hindi siya papayag na maging senador. Out na siya. Ginagawa na lang niya ito for the 2028 election. Mga kababayan, lalo na yung mga Iminatics dyan, umimik kayo. Kung hindi kayo umimik, mahahalata talaga na si Aimee lang ang kinampanya ninyo. Kung kayo ay Duterte supporter talaga, mag-ingay kayo dito sa manual recount. Pag nawala na naman itong issue na ito, ay naku po, 2028, wala na. Alam na natin kung sino panalo. Kahit pagbalibaligtarin mo yan. Oo, mahihirapan pag sobrang laki ng margin. Kasi ganyan na nangyari. Kasi baka sabihin nyo iba, so ibig mo bang sabihin sila Bato, sila Bongo at sila Marcoleta kaya nanalo dahil dinaya nila? Hindi yon. Wag kang tanga. Ikaw naman. Ano ibig ko sabihin? Kasi andaan ninyo yung daya o yung sinasabi nating hocus-pocus dyan, minimal lang yan. Ibig sabihin, millions. Kalimbawa, kay Pangulong Duterte, di ba 6 million na nadagdag, nabawas, tapos nadagdag sa kalaban, 6 million. Ganon kayang dayain yun. Eh sigurado naman ako, because of the INC support, malamang sa malamang din, malaki masyado yung margin nila Bongo o kaya ni Bato at saka ni Marcoleta. Or maybe, sinadya nilang manalo ito. O sinadya nilang, hindi sinadyang manalo. Sinadya nilang hindi galawin yung boto nila. Bakit? Kasi masyadong mahahalata. So to satisfy some people, sige na nga, papasukin na natin, wag na nating pakialaman itong tatlong to. Ito na lang ang pakikialaman natin, yung medyo mas maingay. Hindi, aminin na natin, di ba? Kasi nga po, una-una, hindi nila pwedeng pakialaman ang boto ni Marcoleta. Ma-OB silang sobra. Dahil ang lakas talaga ni Marcoleta. Sinuportahan pa ng INC. So talagang malakas talaga si Marcoleta. Si Senator Bongo, malakas talaga. At si Bato, anak ko po, pag yan sa Mindanao, Visayas, ay grabe po yan. Napakagaling niya sa kampanya. Anong ibig ko sabihin? Yung mga nasa baba, yun ang ilalaglag. Yung mga 10 to 12 to 15, yan ang mga nilalaglag. Yan yung kaya nila eh. Actually, mula sa 7 and 8, kaya pang ilaglag yan eh. Hanggang 13, 14. Di ba? Matindi ho yun. Kaya sana, ako'y nakikiusap sa mga Aimee vloggers, Aimee natics. Pansinin natin to. This is not about Pastor Kibuloy. This is not about the Duterte 7, not Jimmy Bondoc, not Atty. Hinlo, not kahit sino sa 7, Atty. Rodriguez, hindi po tungkol sa kanila to. This is about 2028 election. Maawa tayo. Hindi lamang po presidenteng iboboto natin sa 2028. President, Vice President, even senators, and another set of congressmen. Di ba? Congressmen. English mo, kinamatis. Congressman. Basta yun na yun. Huwag kang maarte dyan, Banat Bay, ha? O, di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Sana lang magkaisa tayo dito sa panawagan na ito. Di ba? Yun lang ho sa akin, ha?
Oh, lipat tayo ng topic. Ano pa topic natin? Sabi ko sa inyo, marami tayong topic ngayon. Yung pangalawang topic natin, makakalaya na si PRRD. Bakit ko nasabi? Dahil sa balita na ito. Ayan, ha? Sa Trump sanction, ayan, on ICC prosecutor have halted tribunals work, ha? Sa article na yan, ha? Sabi diyan sa article na yan. Number 1, kasi ni-research natin yan eh. Yung pagpataw ng parusa, di ba nung tatandaan ninyo nung ano ba wait yan. Nung February 2025, nilagdaan ni Trump yung Executive Order 14203 na nagpapataw ng mga parusa laban sa ICC, particular na kay Karim Khan. Ako po, itsura pa lang nito. Bilang tugon sa mga warrant of arrest na nilabas ng ICC laban sa mga lider ng Israel dahil sa umano'y mga krimen sa Gaza. Nagalit po si Trump niyan. So nagpasa siya nung February 2025. Epekto ng parusa, ano yung parusa na yun? Dahil sa mga parusang ito, if i-freeze ang bank account ni Khan, na wala ang kanyang access sa email at pinagbawalan ng mga empleyado ng ICC ng mamamayan ng US na pumasok sa Amerika. Mismong mamamayan ng US to na naging empleyado ng ICC kung saan sila'y maaring aarestuin sila. Dahil dito, ilang NGO, sabihin ng NGO, hindi hungongo yan ibig sabihin ng NGO, yung non-government organization. Dahil dito, pati yung mga NGO at kontratista ang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa ICC. Sa madaling salita, wala nang nakikipag-ugnayan sa ICC. Tayo na lang. Hindot. Tandaan ninyo bakit kailangan nila makipag-ugnayan sa... Tandaan nyo, ang ICC hindi huyang bansa. Wala hong tax yan. Ano ibig sabihin nun? Saan kukuha ng budget yan? So usually, ang kinukuha na nila ng budget ay yung mga private company na tumutulong sa kanila, pumopondo sa kanila. At sinabi ni Trump, tulong kayo? If i-freeze namin ang account nyo. Ganun. Tumulong kayo dyan, ipapa-aresto ko kayo. Ganun katindi, kaya wala na, tumigil na. Pagkansila ng mga investigasyon, ng ICC, kabilang ang mga kaso sa Sudan ay naapektuhan, pinapakansila ni Trump. Ayan mga akusasyon kay Khan. Si Karim ay nagharap din ng alegasyon meron pa pala siyang sexual alegasyon. Sa madaling salita mga kababayan, etong nangyari dito, hindi niya na ma-access yung email niya. Hindi niya, siyempre Google yan, di ba? O kung ano man, hindi ko alam kung bakit hindi niya ma-access. Basta dahil sa sanction ni Trump ng Amerika. Ito ho yung chief prosecutor. Kasama ho ito, malamang sa malamang, kasama ho ito sa umuusig kay Pangulong Duterte. Ay, ang bali-balita nga, talagang wala nang gumagalaw doon. Takot sila bigla sa Amerika Pag gumalaw ka at nalaman ng Amerika, alam mo naman ng Amerika, napakarami CIA niyan. Pag nalaman ng Amerika ang tumutulong ka sa kaso sa ICC, yari ka. Kaya nga alam nyo, mga kababayan, bulong-bulungan na ngayon na makakalaya na si Pangulong Duterte dahil dito, nanalo siya bilang mayor. Malaking factor din daw yun na maaari ang gawin is work from Hague. Ibig sabihin, hindi man pauwiin sa Pilipinas, tuloy pa rin yung trial, pero sa bahay lang siya. Sa The Hague. Ibig sabihin, malaya na nakakapasok yung mga kamag-anak, napapakain na siya ng mga paborito niyang tuyo, ganun. Di ba? Mga balbakwa. Hindi, makakakain na siya ng durian, ganun ba? Ibig pong sabihin mga kababayan, wala na. Alam nyo itong ICC, konti na lang ito, sasabay itong babagsak sa administrasyon. Sabay-sama sila. Babagsak, hindi ho bagsak ng ratings. Nililinaw natin hindi ho Kasabihin na naman nila, gusto ni Banat ba pabagsakin si Marcos? Hindi. Babagsak ng ratings ni Marcos, sabay-sabay sila. Pati ng ICC. Ay, nako.
Grabe ho, matinding kaganapan ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, this is something na very, very, good news. Di ba? Konti na lang. Sa tingin ko, konti na lang talaga at si Pangulong Duterte ay makakalabas na ng ICC at mamamasyal na siya sa dahig sa Netherlands. Huwag lang siya pupunta sa mga coffee shop dyan. O mga hindi pala, sa Amsterdam pala yon. Sa Amsterdam kasi ang tawag dun sa mga coffee shop. Ba't coffee shop? Paano naging coffee shop yun? Ang binibenta iba. Anyway, ito pa. Pag-usapan din natin itong dismissal ng yung kaso ni De Lima. Lupit itong kaso ni De Lima na ito. Pakinggan natin And to give us reaction to this development, we have former Presidential Legal Counsel Attorney Sal Panelo joining us now via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Gretchen. Okay, first, I want to get your reaction to this decision by the Court of Appeals. You shared it on your Facebook account. No? This was dated April 30. Kailan niyo po nalaman? I think a copy of the decision was given to me 3 days earlier. Before it came out? Before it came out. In fact, nagtataka nga ako bakit the mainstream media ignored it. Kaya ako mismo nagpadala sa mga sa mga media outlets. Sabay na pinost ko sa aking Facebook account. Okay, 3 days earlier po than April 30? Tama. Hindi po. Ang sinasabi niya dito, 3 days before lumabas sa media, lumabas na actually ito sa social media. Ang tagal pick upin ng mainstream media. Ewan ko ba kung bakit ayaw nilang pick upin to. Ako ba? Hindi. 3 days earlier na 3 days earlier ngayon. So, ibig sabihin, today is 16. So, 3 days earlier. The other day lang. The other day. How do you read this decision saying that the Muntinlupa RTC decision is null and void, that there was grave abuse of discretion? The camp of Attorney De Lima says this was just, a poorly written decision, and there is room to revise what the judge wrote. When that decision came out, acquitting the former senator in 2022, I think, 2022, I was one of the first to assail the decision as being gravely erroneous because the decision was based on the recantation of the testimony of the principal witness, Ragos. And I was saying that there is nothing in the record that shows that Ragos' first testimony pointing to the accused as having committed the crime was never proven to have been made under coercion. There was no proof that he was intimidated or there was a threat to kill him if he did not testify. Kasi kaya na-acquit kuno si De Lima, it's because of the recantation. Okay? Dahil doon sa recant nung isang quote-unquote star witness before, di ba? Ang pinapaliwanag nga ng korte, yung CA, yung Court of Appeals. Kasi ganito yan RTC, CA, Supreme Court. Okay? Para malinaw. Inaral natin to Kasi may mga kaso tayo So sa RTC, sinabi, because of the recantation, na-acquit si De Lima. Ang problema, doon sa recantation, hindi naman dinitalye ng RTC yung recant na ginawa. Ano ba yung ni-recant that made you realize as a court na hindi siya convicted o hindi siya may kasalanan? Yun yung sinasabi ngayon ng CA, yung mas mataas na korte. Sinasabihan niya, kasi ganun po sa Pilipinas Sa Tagalog, ganituhin na lang natin
Ah, etong CA, pag may ginawang hindi maayos, o sabihin na natin merong kaduda-dudang ginawa itong RTC, yung nasa baba niya, sisitahin niya ngayon. Sandali, ano tong mga pinagsasabi mo dito? Ano tong ginagawa mo dito? Ano tong decision mo? Sandali, may problema yan. May power silang gawin yun. Tapos, pag natulunggis din sa CA, ang Supreme Court meron din sasabihin. Pwede rin sabihin ng Supreme Court, sandali, CA, bakit mo pinayagan ito? Kaya nga kahit papaano, alam mo yon, hindi ko sinasabing etong sa pangyayaring ito, hindi ko sinasabing may kalokohan yung RTC. Pero sa mga generally speaking, pag may kalokohan ng RTC, mapupuna yan ng CA. Kaya ingat din sila dyan. So pag pinuna naman ng CA o kaya pinalusot din ng CA yung kalokohan ni RTC, pupunay naman sila ng Supreme Court. Bakit mo pinalusot to? Ayon sa batas, ganito. Yan. So ngayon, sinasabi na null and void yung decision ng RTC. Sinasabi doon, sandali, sinasabi mo dahil sa recant na walang hindi guilty si De Lima. O ipaliwanag mo ngayon kung ano yung recant na yun. Ano yung mga factors na nag-decide mo o nag-decide ka na sabihin mong hindi convicted o hindi may kasalanan o walang kasalanan si De Lima. Yun ang sinasabi ngayon ng korte. Okay? Ng CA. So, kaya nga ang mismong pagtitingnan nyo yung page, kasi nilabas ni Panelo ito Pag titingnan nyo yung page doon, sinabi mismo ni Panelo doon, yung nilabas ng document, ay yung null and void yung decision. Okay? Hindi yan, sinasabi kasi nung iba, parang uulitin yung trial, it's another trial, kaya ang tawag dyan double jeopardy. Hindi po. Null and void. Pag sinabi mong null and void, baliwala. Hindi. Mali yan. Hindi yan tama. Parang ginaganon mo yung korte. Parang ganyan ang usapan. O, tuloy natin The to. way he did. And so I said, if that is only the basis of your decision, a recantation, then you are violating the rules on evidence. A recanted testimony has always been viewed as very weak in considering the evidence against or in favor of the accused. So sinasabi ni Panelo dito, very weak daw yung dahilan, ibig sabihin weak as an evidence, yung dahilan na nirecant yung unang sinumpaang salaysay ng witness. Yun yung ika nga, yung timbang. Kasi remember, ang judge, tinitimbang niyan based on evidence. Ang sinasabi ni ni Panelo, masyadong magaan o weak yung ebidensya ng pag-recant. Gets ninyo? So hindi dapat maging dahilan yun para ma-acquit o palayain si De Lima. And moreover, I said, there are evidence in the record that shows the guilt of the accused apart from the testimony of Ragos. No, yun, malinaw yun. So, even without the testimony of Ragos, yung nagtestimony na laban kay De Lima na eventually bumawi. Okay? Sabi nga ni Panelo, even if wala yung testimony ni Ragos, the other evidence na nagsasabing guilty si De Lima ay malakas na. Hindi na kailangan, dagdag na lang yung testimony nung Ragos. So, bakit, yun ang question doon, kung bakit nag-decide yung RTC based on the testimony o yung pag-recant ni Ragos. Hindi dapat. Yun ang sinasabi, according to Panelo, ng CA. Kaya sinabi ko, I was even egging. I said, the government should appeal this because it is against the law and against the evidence. In other words, kaya tama yung ginawa ng Solicitor General Maynard Guevara when he filed a petition for certiorari kasi there was an excess or lack of jurisdiction. Kaya sabi ng court, tama ang petition dahil yung mismong court ay
violated the constitutional mandate. Kailangan kasi pag may decision ka, you have to explain exactly the facts of the case and then the evidence upon which your acquittal is based. Anyway, wala, hindi niya ginawa yun eh. Basta sinabi niya lang, since the testimony of Ragos was recanted, then there is no more basis for the guilt of the accused. Well, Doon nga medyo nalalabuan ako sa korte doon eh. Tama si Panelo doon eh. Parang walang kinaugnayan na eh. Ba't di mo man lang pinaliwanag? Bakit hindi mo pinaliwanag na dahil sa pag-recant ni Ragos, hindi na guilty? May iba pang ebidensya na nagsasabi di umano na guilty si De Lima. Ang problema, hindi niya pinaliwanag doon sa kanyang decision. Yun ang sinasabi ni Panelo. At dahilan kung bakit sinabi nung mas mataas na korte, which is the CA, the Court of Appeal, sinasabi nila, sandali, mali ito null and void tong decision mo. Ipaliwanag mo ngayon kung bakit ganyan ang naging decision mo. Mas mataas ang Court of Appeals kesa sa RTC. Attorney, is it just a matter of rewriting that decision or could there be a retrial? We do know that there is So sabi dito, kasi yan ang argument ng kabilang kampo eh. Ano lang naman yan, papaliwanag lang naman, isusulat lang paliwanag lang ng RTC. O baka naman another trial. principle against double jeopardy in the Constitution that no person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. Ano pong ibig sabihin pag sinabing null and void yung decision ng Muntinlupa RTC? Binabawi ba yung acquittal na yon? At pwede bang itry ulit? Given nga po yung principle against double jeopardy. Alam mo, para maging valid ang acquittal, kailangan one of the more important elements is may jurisdiction ang hukuman. But since the court has rendered the decision saying that there was a grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction, di ibig sabihin, the element para ma-validate mo yung acquittal is missing. And therefore, it's null and void. Kung null and void, then there can be no double jeopardy. Now, as to your question, magkakaroon ba ng trial? Not necessarily. Ang sinasabi ng hukuman, kulang yung ebidensya that will show the guilt. Another thing, kulang din yung explanation mo kung bakit mo ina-absuelto. Wala kang pinopoint out ng mga evidence that will lead to the acquittal. Not even the law, wala ka rin sinasabi. Kaya mangyayari yan, there will be a continuation of the trial. As I said earlier, ang pinakamahalaga kasi doon, Gretchen, you should prove na yung kalakaran na nagsinungaling ka ay hindi mo ginawang voluntaryo. Madalit sabi, kaya ka nagsinungaling kasi inakot ka. Merong mga circumstances that force you to lie. Kaya nung mag-recant ka na hindi totoo yan. Ang katotohanan yan, hindi naman niya tinanggap ang pera o hindi ko naman ginano. Kailangan prubahan mo muna yun. Otherwise, walang maniniwalang hukuman sa'yo. Kaya nga ako nagtaka na on the basis of that recanted testimony, bigla siyang inabsuelto. Kaya I remember in my show and other interviews on that very day na in-announce, binanatan ko na ng binanatan niya. Sabi ko, mali yan, dapat mag-appeal kayo dyan. Okay. With that said, what is the best scenario here? Is it the same judge that will be presiding over the hearings, or should this be raffled off to another judge, given that the ruling says that there was a grave abuse of discretion and over lack or excess of jurisdiction? Well, the decision says it's remanded to the same court of origin. So the judge can proceed or he can recuse himself, or there might be a motion from either parties to inhibit himself to proceed with the case. So depende yan. Kung magkaroon ng recusal
o kaya naman nag-voluntary na siyang umalis, eh, inarako niya. Okay, on the part of Rafael Ragos, you said that there is a lack of evidence that he was threatened. He claimed that former Justice Secretary Vitaliano Aguirre III forced him to sign an affidavit accusing Senator De Lima and his former security Ronnie Dayan of involvement in illegal drugs. Ano po ang dapat ma-produce na ebidensya ni Rafael Ragos, no, to certify that he was threatened, intimidated? Oh, unang-una, sinasabi niya, tinakot siya. And yet, there is no proof of that. Wala siyang testimonya kung ano yung pananakot na ginawa. Pangalawa, you must remember na yung recantation happened almost 5 years after the testimony was made in court. And in the interregnum, in the interval, alam mo ang ginawa ng Ragos, eh katakot-takot na nagpahayag siya. Paulit-ulit niya sinasabi yung testimonya sa hukuman. Sa congressional hearing, kung hindi ako nagkakamali, twice or 3 times niya inulit yung mga testimonya niya. Moreover, yung sinasabi niyang natakot siya dahil Secretary of Justice, eh nawala na si Secretary Vitaliano. Tindi niyan, ano? Kaya nga dapat talaga sa korte natin ang trial hindi sa public di ba? What do I mean? Hindi kasi minsan marami sa ating mga napapublic trial lang Dito kasi kung talagang tinakot ka, kaya ka nag-recant ng iyong kaya mo sinabi yung mga yon dati, kailangan mong patunayan. Paano ka tinakot? You have to prove that. Hindi basta-basta pumayag ka lang na natakot ako kaya binago ko. Kasi sasabihin pa rin ng korte ngayon, baka naman kasi ngayon, meron na naganap na hocus-pocus kaya ka nagbago ng testimony mo. Di ba? So you have to prove na talagang merong pananakot na ginawa sa'yo kaya ka nagsabi na guilty si De Lima. Di ba? Kaya mo sinasabi, kaya mo nilaglag si De Lima. Kailangan mo i-prove yun. Ang lupit po niyan. Kung katulad ka ni Attorney Claire, sasabihin sa'yo, sino nagsabi? Sino nagtanong? Ano na? Aguirre at that time, ba't hindi siya lumabas? Kung totoo yung sinasabi niya. Kaya may problema talaga. May problema yung kanyang teorya na kaya siya nagsinungaling, inirit lang siya, tinakot siya, will not lie. Wait, Attorney, we'll get more clarity on this from the other side of defense, from the defense of Attorney De Lima right after. Pero gusto ko lang po kayo tanungin, on another note, in another topic, what are your reactions to the results of the midterm elections and the showing of the Duterte? So ayan na po mga kababayan. So yan po ang update. Ngayon, hindi ko naman po sinasabi sa inyo na agad-agad babawiin ba yung kanyang release. Kasi medyo ito Ang nangyari dito, pinalaya, pero ngayon, parang sinasabi, yung decision na nagpapalaya kay De Lima ay null and void. So, will the court issue another warrant? Di ba? Ano ho kaya ang magiging Sa tingin, ewan ko sa tingin ko, sabi ko nga sa inyo ngayon na nagbabago na ang klima. Read between the lines, I cannot tell you directly Ngayon nagbabago na ang klima ng politika, magbabago na rin ang klima. Ang labo mo, Banatbay. Pero kung naintindihan nyo na. Kasi alam nyo mga kababayan, ganyan po ang nangyari. Nung una kasi, they play God. They play as if they rule the world. Of course. Pero sabi nga, actually may nag-advise sa akin ito, antayin mo. After the election, the environment, the political environment in the Philippines will change. Why? Because makikita dito how powerful na yung the Duterte and how weak is the administration. Siyempre, sunod lahat dyan.
sunod sa ganyang klaseng klima ang lahat. Weather lang yan. Whether kung anong branch pa of the government. Yan. Ano ibig ko sabihin? Kasi marami naman din talaga na hindi pumapalag. Bakit? Ang ginagawa nila, they know the truth, but they would just delay it. Bakit? Kasi nga, natatakot sila pumalag dahil ikaw ang yayariin. Pero now, nakikita nila that the house is falling down, the house is going down, they would reconsider yung mga decision nila. Yun lang. Gusto ko lang sabihin, bahala na kayo mag-read between the lines. Kasi syempre, mahirap naman. So, ako, sa totoo lang, ako po'y natutuwa sa mga pangyayari. At sabi nga nila kaya tayo daw nagre-request ng manual counting, it's because bitter tayo. No, we're not. Well, we're happy with ito mga kababayan, we are happy with the result of the election overall. Ano ibig sabihin? Yung mga nanalo sa lokal, ako, nakakita talaga ako personal na mga dayaan. Pero yung pangkalahatang nangyari, natanggal yung mga katulad na hindi natin gusto, nawala ng yung mga buwisit, yung mga nawala sa gobyerno, yung mga piling sisiga-siga, natanggal. Ibig sabihin, at ito, lantarang, lantarang Duterte versus Marcos na yan. Halimbawa na nga lang po niyan, yung Cebu, di ba? Yung governor. Alam mo, napanood ko yung interview nung si Governor Pam. Grabe, simpleng tao lang pala. Isang OFW dati. Parte pa siya ng maisog. Ganon lang. Tapos, binangga ang isang Governor Gwen. Ang lupit. Hindi basta-basta si Governor Gwen. Kita mo naman kung paano magalit yun. Nagiging yun. Napapanood ko yun sa mga Sleeping Beauty. Yung itsura ni Madam Gwen, di ba? O, di ba? Pero yet, natalo. Dahil walang iba kung hindi si mga Duterte. Credit sa mga Duterte talaga yun. They see that the power of the Duterte lalong lumakas nung kanilang tinagpias si Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte. Kaya magbabago na environment. Isa dyan, yung impeachment. Magbabago na yan. Decisions. Naku po. Kasi alam mo, bakit ko sinabi na ganun? Kasi nga, yung mga natin, ako kasi, meron akong faith pa rin. Meron pa rin akong tiwala sa justice system natin. May tiwala pa rin ako. Hindi lang sila masyadong nakagalaw nitong mga nakaraan dahil din siguro sa banta ng nasa kapangyarihan. Pero ngayon, nakikita na nila na yung banta ng kapangyarihan ay unti-unti nang nawawala. Diyan na nila inilalabas ang katotohanan. Kaya mga kaibigan, itong darating na 3 taon ito, manood kayo. Ako, excited ako. Excited ako kasi talagang lalabas at lalabas na ang mga katotohanan. Tapos na yung impeachment. Sa tingin ko, makakalaya na si Pangulong Duterte. Sa tingin ko, yung dapat makukulong na uli. At yung dapat palayain ay dapat makalaya na. Maniwala ho kayo sa akin, unti na lang, konti na lang. Hindi ho natutulog ang Diyos. Yan ang palagi ko sinasabi. Kung tayo mga Pilipino, iba sa atin natutulog, ang Diyos po hindi natutulog. Yan po ang tatandaan natin. Kaya magmatsyag po tayo, mga kababayan. Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. Sana ho, sa napakahabang video na ito, naisip-isipan nyo rin mag-subscribe. Kasi ang dami pang hindi subscriber . At kung gusto nyo na rin po akong suportahan para tayo manatiling independent, magpa-member na rin kayo. Kasi po yung subscription, libre po yun. Yung membership, para po kayo ay nagkukumit kayo ng kada buwan na certain amount. Nandyan po yan. Wala hong puwersahan dyan. At least tayo po ay transparent kung sinusuportahan nyo po ko at itong channel na ito na manatiling independent, manatiling
hindi nababayaran, manatiling matapang at lumalaban sa mga katiwalian, lumalaban sa mali. Kung gusto nyo ako patuloy na maging independent, suportahan nyo po ito through the membership or through kahit kung ayaw nyo talaga yon at wala din kayo, hirap din kayo, wala namang problema yon. Subscribe na lang kayo o di kaya mag-ano po kayo, mag-share and like. Kung titingnan natin yung mga nanalo, di ba, pinag-usapan na natin isang araw yan eh. Pinag-usapan na natin, ang kailangan lang 8. 8 ang 3/4 ika nga. Ang kailangan po ay makuha ang boto para po sa ma-impeach si VP Sara Duterte. So ibig sabihin 8 lang hindi na siya ma-impeach. Yun ang pinag-uusapan ngayon. Siyempre, si Bongo. Posible naman. Imposible yung bumoto for impeachment dyan. Si Bam Aquino, hindi natin sure kasi may narinig ako sa kanyang video na medyo nandun siya sa side ng not for impeachment. Okay? Pero gayon pa man, ang pinakamatindi ko kasi dito, siyempre tandaan ninyo, si Bam Aquino po ay binitbit ng INC. Although, ang mga Aquino, alam nyo naman, mainit din ang dugo niyan sa mga Duterte kasi sila ang mga Duterte ang nag-expose ng talagang kalokohan ng mga dilawan at mga pinklawan. Pero itong si Bam Aquino, sa tingin ko mukhang hindi siya papabor sa impeachment. Kasi siyempre, ang alam natin dyan, yung usapan sa INC, di umano, may bali-balita tayo, may nagkwento sa atin, alleged lang ho ito hindi ho ito sigurado, may nagkwento ho sa atin na lahat ng in-endorse ng INC is not favoring impeachment. Bakit ho naman kanyo ganyan? Una-una, kitang-kita nyo naman po na sila ay talagang against sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil sa kanilang for peace reason, talagang against sila. Kaya nga sila nagkaroon pa ng malupit na rally. Di ba? So, ibig sabihin lamang po, malamang lahat ng, i-assume na natin, lahat ng INC na choice ng INC ay not for impeachment. Si Bato, definitely, hindi ho yan impeachment. Di ba? So, 3 na. Ito pa lang yun sa, kalahati pala pinag-uusapan natin dito. Doon sa kalahating bago, 3 na kagad ang hindi papabor. Si Erwin, malamang sa malamang impeachment yan. Si Kiko, sa tingin ko, impeachment din yan. Kasi ang alam ko, hindi ho ito in-endorse ng INC at siguro ito ang babalanse sa mga pinklawan, di ba? Meron for impeachment, meron for anti-impeachment. So parang ganon, malamang si Kiko. So 3 against 2. Si Rodante Marcoleta, definitely, hindi yan for impeachment. So 4 na kaagad. Ping Lacson at si Tito Soto, ay naku po, alam naman natin yan. Yan po ay alyansa. Pero gayon pa man, itong dalawang ito medyo, pag anong-ganon ho ito pagdating sa stand So, hindi natin sure kung itong dalawang to ay talagang totodong pro-admin. Pero sige, sabihin na natin, 70% admin sila. So, 30% lang ang hindi admin. Okay? Pero mamaya may papakita tayo mga kababayan na malamang sa malamang etong mga to ay not for impeachment. Bakit? Kasi marami ho ang lalo na sa pag-amin nito ni Tiangco, may inamin kasi si Tiangco na yung nangyari ay talaga namang masasabi nating kasalanan ng Oy, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Sorry naman. Inumulto tayo, animal yun not for impeachment itong dalawang ito, malamang kasi nga, sabi nga ni Tiangco, isa sa dahilan kung bakit natalo ang alyansa ay dahil sa impeachment na ginawa ni Romualdez. Pia Cayetano. Ayan po, alam naman natin, kapatid yan ni Senator Alan Cayetano. So, more or less, hindi rin po yan sa impeachment. So, ilan na kagad yun? So, sabihin na natin na may 5 na. Sa anti-impeachment. Si Camille Villar, definitely, hindi yan. Kita nyo naman, ginipit pa ni Marcos ng bandang dulo Kasi nga, pag ganun-ganon siya, nagipit tuloy siya.
pinag-iinitan ngayon yung negosyo ng kanilang pamilya, ay definitely napakalabong mag-impeachment niyan, di ba? So, 6 na. O, si Lito Lapid, alam na natin yan. Alam na natin yan. Yan po, walang alam. Ay, anong yan po, walang alam? Hindi, sandali lang. Kayo naman, oh. Si Lito Lapid po, malamang sa malamang, talagang for impeachment yan. Si Amy Marcos, siyempre, dahil utang na loob niya, sana tumupad sa usapan, utang na loob niya kay BP Sara pagkapanalo niya, malamang sa malamang, yan po ay non-impeachment, no for impeachment, di ba ho? Alam nyo, mga kababayan na makinig tayo, komento ka lang. Alam nyo na talagang sinuka ng taong bayan nito si Amy, ano? Kasi mantakin mo, Marcos ka, ha? Kaapelido mo yung nakaupong presidente. Nasa number 12 ka. Sa madaling salita, yung tinatawag na sinuwerte ka, hindi ka natapon sa basura. Ika nga. Paano nangyari yun? It's because of BP Sara Duterte. At the same time, nagawan mo ng paraan nyo sa PDP. PDP talaga. Magkano? Again, pag sinabi natin PDP, hindi ho yung Duterte na. Definitely, the Duterte is against the decision. Ako, yung endorsement ni Robin Padilla ay personal. Pero doon sa Duterte, definitely they are not in favor or masasabi nating they don't like na ipinasok si Amy last minute. Against po sila dyan. Ako, nakarinig na ako, ayoko na lang magsalita. Sigurado ako nakakarating naman sa kanila ito. Pero they are really against doon sa nangyari. As a matter of fact, ang daming ang kwentuhan doon na nagaganap ngayon. Sino kaya ang yumaman? Ewan ko sa inyo. We're fighting corruption and yet... anyway, mga kababayan. So, ayan po. Diyan pa lang, nakapito na. Di ba? Pito na kaagad ang sabihin, hindi para sa impeachment. Ibig sabihin, ayaw nila yung impeachment. 7 na kaagad. So, more or less, doon sa 12 pang natira. Di ba? Yung dati pa, yung mga nandun na, for sure doon, ang dami doon. Sino pa? Andun si Estrada, 2 Estrada doon. May Villar doon, may Cayetano doon. Ayan po, mga siguradong hindi for impeachment yung mga yan. Di ba? O, si pangalan nun, si Villanueva yun, medyo gitna yun. Si Legarda, gitna din yun. Di ba? Si Mig Subiri, dahil nakudita siya ni Escudero. Ano ibig sabihin nun? Alam naman natin walang basbas ng presidente, imposibleng maging Senate President di ba? Si Escudero. So ibig sabihin po niyan, binasbasan ni Presidente Marcos siyang si Escudero. So malamang sa malamang galit po yan si Migs, di ba? So sigurado ako, not for impeachment yan. Maniwala kayo sa akin. So in other words, Philippine Earth, wala na. Pinis na. Kahit ano pang sabihin ninyo, pinis na. Pero may mas matindi pa hong revelasyon dyan. Ito po, matindi hong revelasyon ito na grabe nga sa loob-loob ko, nakakagulat po itong matinding revelasyon na ito. Ano po yun? Ito, panoorin po natin. Dito mo malalaman talaga na the impeachment na ni BP Sara Duterte ay pinagplanuhan. Hindi lang pinagplanuhan, sinadyang ilabas before the election. At the same time, dahilan ng pagkatalo ng mga senador ng alyansa. Di ba ho? Ito ho. Kasi ito, wait lang. Pakita natin ulit Etong po dito, isa lang talaga ang masasabi mo, dalawa lang, ang masasabi mong talagang alyansa.
Ibig sabihin talagang solid Marcos. Actually, baka isa nga lang, si Lito Lapid nga lang. Kasi hindi mo pwedeng i-credit yung si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, nanalo yan not because of Marcos. Erwin Tulfo, nanalo yan because of the family name Tulfo. Established na ang Tulfo eh. So, hindi yan dahil sa mga Marcos. Una yon. Isa pang alyansa, si Ping Lacson at si Tito Soto, both of them, established na po yan. Kumandidato na nga presidente at vice president eh. Hindi na po yan masasabi nating matatalo dahil po sa sila ho ay nasa una-una in-endorse ng isa yung INC. Pangalawa, etong dalawang to established na yung kanilang pangalan, hindi ho ang dahilan ng pagkapanalo nila ay si Marcos. Napaka-imposible. So si Camille, alam naman po natin, last minute itinapon sa barko yan eh. Yeah? Inilaglag yan eh. Oh. Kung meron man talagang pinakasolido na sana ay masasabi nating ito talaga ang protege ng ni Marcos o ito talaga yung bata niya. Alam mo kung sino? Wala. Si Abalos. Kasi si Abalos ang masasabi mong bagong pangalan na binild niya yung pangalan niya under the administration of Marcos. Nag-epal siya. Lahat ng kaipalan ginawa niya bilang SILG. Tapos pati yung anong tawag dito, pati yung mga accomplishment niya, KOJC, tapos yung mga drug syndicate kuno, yung mga raid na ginawa niya, pinagmalaki niya yun eh. Ibig sabihin, yung kanyang pinaka quote-unquote pondo para maging senador ay yung accomplishment niya bilang bata ni Marcos. Di ba? Pero, olat. Madaling salita, talagang isinuka ng taong bayan ang Marcos. Yun ang katotohanan. Kasi yung mga iba, hindi naman nila alam. Halimbawa, ito tanong mo yung mga tao sa eleksyon, Lito Lapid, hindi naman nila alam, Marcos ba yan? O ano, basta kilala namin yan, gusto namin yan. Artista yan panalo yan sa amin. Sa puso namin, panalo na yan. Artista yan kilala ko yan. Hindi kasi, sorry mga kababayan ganun talaga mga Pilipino. Marami pa rin sa Pilipino na ngayon na last minute, di nga nila alam. Pupunta nga sila doon sa voting station. Hindi nila alam kung sino iboboto nila eh. Di ba? Bibihira ka makakitang botante na meron silang listahan ng iboboto. Usually, bahala na kung sino yung una namin makita at maganda ang pangalan at nare-recall namin yung pangalan. Yun ang iboboto namin. Uy, alam naman natin si Lito Lapid talagang natulog na yun dyan. Ay, natulog. Sorry naman. Sorry. I mean, nabulok. Ay, mali. Tumagal na sa Senado. So, hindi yan dahil Marcos, di ba? So, lahat ito, mga pangalan na nandyan, ay hindi yan Marcos. Hindi yan naidikit sa Marcos. Hindi katulad ni Bongo. Ay, alam natin, Bongo, Duterte yan. Bato de la Rosa, abay Duterte yan. Yeah? Rodeante Marcoleta, abay Duterte rin yan. Alam na kagad ng taong bayan yan. Ay, mi Marcos, manggagamit. Sorry. Duterte. Duterte din yan eh. Sorry naman. Kaya, doon pala makikita mo na mga kababayan, bakit ko sinasabi ito? Dito sa nanalo sa 12 na to, walang solidong Marcos dyan. Yung mga yan, si Ping Lacson tsaka si Tito Soto, mga ano lang yan eh, mga umaangkla lang yan eh. Pero hindi yan talaga yung dumidikit sa Marcos. Hindi ganyan yan. Personalidad yan, hindi talaga. So, hindi nanalo ang Marcos sa itong huling eleksyon. Kaya nga, ipapakita ko sa inyo na mismo yung kanilang campaign manager, naniniwala na naolat sila. Naniniwala na kasalanan kasi nang nagpautot nitong impeachment. First question po, may we get lang your reaction? Kasi a few days ago, si Senator Lacson issued a statement. Andali, zinum ko lang kasi para hindi kita yung buong mahirap na. Alam mo naman to mga to eh. Ay, sorry. Saying that there was a failure of the machinery of the administration. What do you think of that? Okay. Yung failure of machinery, ang sinasabi ni Senator Lacson doon, because I spoke to him yesterday, is hindi talaga naka-deliver yung expected votes, especially doon sa mga areas na supposedly
walang kalaban yung mga kandidato ng alyansa parties, no? So yun ang sinasabi niya. He wasn't referring to a specific place, but he was referring to the Referring. alyansa coalition. Yung ano niya, dila niya may pagkasosyal eh. It's not referring to ano. Ano kaya nito si Atty. Kabutas? Parties na walang kalaban sa lokal, no? So they were expecting na yung walang kalaban or virtually walang kalaban makaka-deliver, no? Sir, na-investigate nyo na po ba kung bakit nagkaganon? Hindi, talagang doon sa Cebuano-speaking areas, so hindi lang sa Mindanao, talagang nagkaroon ng resistance, no? And we saw that, no? Starting doon sa impeachment. Kasi nga, kaya medyo ako nagtagal kanina, I pulled out the surveys that we had kasi mahirap naman mag-imbento tayo, no? So, for example, we had a survey, October to, no? Right after filing, ang pasok sa alyansa noon sa Mindanao, let's focus on Mindanao, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ang pasok sa alyansa noon. Actually, 10. Statistically tied yung isa, no? And then, right after the impeachment, hindi pa pasok dito yung data ng pagdala sa Hague. Ang natira na lang. Yang isipin nyo, Mindanao, 10. One takip survey ito, pinag-uusapan dito survey. 10 daw. Oh. Sabihin mo na mali yung survey, at least 8, 7. Pero majority, pasok sa kanila. Before the impeachment. So inaamin talaga nila na sumablay itong impeachment. Ito, sasabihin niya ngayon, after the impeachment, before the kidnapping ni PRRD, ito naman ang naging resulta. Doon sa Mindanao is 1, 2, 3, 4. So from 10 naging 4. Wala pa dyan yung hate. Oh. So after impeachment to kumalhati yung bawas sa survey. So nagalit talaga ang taong bayan dun sa impeachment ni VP Sara Duterte. Bakit importante ho ito? Kasi natandaan ninyo meron silang nilabas na survey na kesyo pabor daw mahigit kalahati na mga Pilipino sa impeachment ni VP Sara Duterte. Dito pa lang makikita mong katarantaduhan na yung mga survey nila na nilalabas ng Malacanang. Di ba? Kaya nga alam nyo, dito pa lang, obvious na na doom sila na pagkatalo dahil dito sa impeachment na ito at pumangalawa pa yung dahil. Impeachment pa lang po ito, no? Impeachment pa lang yan. At makikita mo yung 4 namin napunta sa 9, 10, 11, 12. So ibig sabihin, yung 1 to 8, puro PDP. Okay. Naging PDP daw, puro DPD daw. Sorry. Hindi ako nahawa lang ako. Lumipat sa PDP lahat. Mantakin mo Mindanao. At alam mo, tinitingnan ko nga yung mga post ni Atty. Jimmy Bondoc. Grabe. Lagi siyang nagpa-top 5 buong Mindanao tsaka Cebu. Pati doon sa absentee voting, kakaiba. Tapos, wapak. Labo talaga, no? Yung may data ba kayo maliwanag after the Hague? May data po ba kayo after the Hague naman? Yes, after the Hague talagang problema na tayo, no? After the Hague, problema na sila. Kamot ulo na sila. Yan yung sinasabi natin di ba, mga kababayan? Akala nila, nakalamang sila, tuwan-tuwa sila na nawala na si Duterte sa ICC. Napunta na sa ICC. Tuwan-tuwa mga animal di ba? Lalo na yung mga tanso vlogger. Tuwan-tuwa sila. Ano na mangyayari? Ipapaputol ko. Pagka nakabalik yan si PRRD. Sa totoo lang, lalong nagising ang taong bayan. From impeachment, papunta doon sa dahig. Doon sa dahig, wala na talaga. Olat na sila. Talagang naubos na yon. But what I'm saying is, Talaga yung naubos na. impeachment kasi Pero iniwas niya sa dahig. Kasi bakit? Eto, pakinggan ninyo ha. was beyond our control, no?
yung dahig daw beyond our control. That's not true. That's not true, Toby. Huwag kang ano. That's not true. Kung walang utos sa PNP na arestuin si Pangulong Duterte, ay walang aresto sa kanya. Ito'y inutusan. So, don't tell us, ayaw mo lang ma-blame yung amo mo. Ang amo kasi nito, si Marcos, yung presidente. Kasi nga, yun ang ano niya eh. Yun ang kanyang immediate superior. Dahil sa campaign na manager siya ng alyansa, aminin mo na merong kamay. Imposibleng gagalaw si Marbil, imposibleng gagalaw si Torre nang hindi inutos ng presidente. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin sa taong bayan na wala kayong kamay sa dahig. Ang sinasabi lang niya kasi dito, wala daw silang control doon. Pero may control sana doon sa impeachment kasi ang magdi-decide doon mga congressman. Oh. Pwede namang hindi impeach noon eh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din, June 2 pa rin yan itatakal ng Senate, no? So, ano nangyari doon? Di ba? Nagkaroon ng backlash naman talaga. So, sa kanya daw, congressman kasi to eh, na naging campaign manager. Sa kanya daw, pinayuhan na wag nang ituloy yan kasi nga, mapipirmahan mo ngayon, hindi rin naman January, sa June pa. So, bakit mo pipirmahan ngayon? So, sa madaling salita, talagang minadali. Bakit? Ulitin natin, bakit minadali yung impeachment? Kasi may mga pressing issue noon na gusto nilang iwasan. Ano yun? Budget. Nabuking kasi yung blanco sa budget. Oh, tapos kakailanganin din bigyan etong mga congressman mag-alat ng project. Aaminin niya dito talagang nag-alat ng project pag pumirma ka. Kaya talagang pinush na nila yung pagpirma. It's because of pera, budget. Pinera-pera ho talaga yung impeachment. Dito malinaw. Yung Hague, there are external factors beyond our control. So it is not an apples to apples comparison, no? So iniwas na naman yung The Hague na issue. Bakit? Sinasabi niya external factor daw yun. Ano external factor? Magagalit ICC? Huwag tayo maglokohan. Toby naman, may magiging ano ka na nga lang, honest ka na sana, pero sinungaling ka pa. Huwag tayo maglokohan na wala kayong hawak doon. You can control it if the president don't like it. Remember, na ano natin yan sa hearing, di ba? Ni Amy, sinabi doon. Hindi naman red notice yun eh. So, ibig sabihin, we are not really required to participate. As a matter of fact, even if red notice yung ibinigay ng Interpol, nasa discretion pa rin natin. Control pa rin natin. Di ba? Ibig sabihin, kalokohan at kasinungalingan yung sinasabi nyo. Mas pasensya na Congressman Toby Tiangco. Nagsisinungaling kayo sa part na yan, sa tingin ko. Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control, yung impeachment. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka Turuan na sila ngayon eh. Turuan na. Sisihan. Sino mananagot? Yung executive branch na nagpadala sa The Hague or etong impeachment na kagagawa ni Speaker? Nagtuturuan na ngayon ng executive at etong si Speaker Romualdez. Parang pattern. Isipin mo, una, in-impeach. Tapos pinadala sa Hague. So parang pinagplaplanuhan mo, di ba? But kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, sumunod lang talaga sa batas. That's not true. Kahit wala yung impeachment, magagalit pa rin po ang taong bayan kung kinidnap si Pangulong Duterte at dinala sa The Hague. Magagalit pa rin po ang taong bayan dyan. Huwag tayong maglokohan dyan, sir. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Okay. Given what you said, bakit kasi given what you said bakit nga ba kasi pinilit? If you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings sa kanila? Bakit pinilit yung Impeachment. Hindi na ako sinama doon sa Hindi na ako sinama doon sa huling usapan. Mm-hmm. Okay?
Pero doon sa mga nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Yan Can na. you share with us or would you keep that to yourself muna? Alam mo, di ba galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? Mm-mm. At hindi lahat because of the lack of time, hindi lahat ng items doon na-veto. Mm-mm. Di ba? Yes. Di ba yung unang usapan diyan is malaking amount yung i-veto, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung na-veto, like 20 billion yata. Okay? Wow, maliit na lang daw yung nabito ng presidente, 20 billion. So, usapang budget. So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. Conditional release ng budget. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun ang, sa tingin ko, nung time na yon, yun ang iniisip kong nagtulak na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. Gets nyo? Grabe, no? Ang tinding pasabog nito, siguro pagsisisihan niyang binanggit siya to. Ganito nagkukuntsabahan ng executive at ng Congress. Yung tinatawag na conditional release, huwag na nating pagandahin pa. Budget yan. Ayaw i-release ngayon ng executive. Gusto sana, kasi nga, sinasabi niya, according sa kanya, medyo yung presidente, hindi rin pabor sa nangyari dito sa budget. May mga gusto siyang i-veto. Okay? Para mapuwersa ni Romualdez ang presidente o yung executive branch to release the budget, parang sinasabi ni Tiangco na, sige, pirmahan na natin to impeachment para no choice na ngayon yung presidente na, Mr. President, pumirma na ito mga bata natin. Kailangan nila ng budget for project. Kailangan nila ito. Ilabas na natin. Okay? So, pinwersa nila ang presidente o ang executive branch na ilabas yung budget para sa mga proyekto ng bawat congressman na pumirma. Ay, grabe. So, sa madaling salita, ang dahilan ng pagpirma ng mga congressman, mga hinayupak na congressman na ito, ay hindi they're convinced na ka-impeach si BP Sara Duterte. Sa madaling salita, kaya nila pinirmahan kasi gusto na nilang makuha yung budget o proyekto para sila ho ay makapagkampanya at gamitin ito. Tang-inan yan. Hindi totoo. 'Di ba? Ganun katindi, ganun po kalupit ang nangyayari sa Pilipinas. Budgetan ang palitan ng prinsipyo. Budgetan ang palitan para i-impeach lang si BP Sara Duterte. Budget. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Ano ibig sabihin nito? Pera ang kapalit para i-impeach si BP Sara Duterte. Hindi po sa akin ang galing ito kay Tiangco na mismo. Yung mismong kaalyado na nila. Sabi ko mukhang nagkamali ito. Nilaglag niya ang sarili niyang mga kakampi. Sa bagay, ganyan na mangyayari. Maniwala kayo sa akin, etong past remaining 3 years kung sigurado kung laglagan na yan. Kasi gumano na bumagsak na bumagsak na ratings ni Romualdez, bumagsak na ratings ni Marcos. Tandaan ninyo, tayong taong bayan, ang pressure sa kanila. Ngayon na nagkakalaglagan na sila, talagang lalabas na ngayon yung tunay na baho. Ito pala, ang bantot na mambihira. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko. No. I was proven correct. Ibig sabihin, duda pa lang niya, pero napatunayan na niya na tama pala yung duda niya. Antakin mo, Brad. Hayop talaga. Kung ginagawa nila yan. Okay? Because there is no reason sasabihin ba may clamor? There was no clamor.
Tandaan nyo, congressman to, ha? Part ito ng leadership. Hindi naman talagang nasa inner circle ni Romualdez, pero part ito ng mga veteranong congressman. Ito na sinasabi niya, wala namang clamor eh. Walang dahilan para i-impeach pa. Ibig sabihin, hindi yung sinasabi, siguro ang maingay yung Makabayan Black. Alam naman po natin na Makabayan Black, sobrang ingay niyan kahit wala nang kwenta. Diba? Ngayon nga, nagre-reklamo sila, wala daw tagapag-represent na mga kababaihan porket natalo sila. Yun ang hindi makapag-move on. Ang sinabi nila, alam ko, ang sinabi nila kay Presidente was hindi nila mapigilan yung clamor. Pero, RG, common sense naman, sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung Vice President entering an election? Yes. Number one. Number two, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Yan na. So, ang Booking na. gustong mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo supporting the call of the President na wag ituloy yung impeachment. Number three, yung Presidente ayaw niya talaga nung impeachment because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon yun yung nagpipirmahan, natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan, he did not even talk to me about it. Hindi naman niya sinabi, bakit hindi ka pumirma? Bakit So, ibig mong sabihin, lutang lang talaga Presidente? Ayaw niya yung impeachment, pero gumalaw sa kamera? Hindi, dalawa lang yan. Lutang ang Presidente, hindi ko alam kung anong rason, ba't siya lutang? O baka naman talagang mahinang nila lang siya. Hindi na siya ginire-respeto. Kasi tandaan ninyo umugong ang impeachment ni Leni Robredo mula sa mga kaalyado niya sa Congress, sa House of the Representatives, nung panahon ni Duterte. Anong sabi ni Duterte? Stop it. After nun, wala na. Tapos na. Wala nang gumalaw. Wala nang nagdadaldal. Kasi ang linaw ng instruction eh. Ano yun? Ako part of somehow the Duterte na mga social media na nag-uusap-usap. Wala po kaming, linawin ko, wala po kaming organized. As a matter of fact, magkakaiba nga kami ng opinion ngayon. Okay lang, walang problema. Ganun ang Duterte supporter. Ganun ang Duterte vloggers eh. We respect each other. Halimbawa, papangalanan ko na, si Atty. Trixie. Si Atty. Trixie, gusto niya kay Aimee nung etong nakaraang eleksyon, di ba, na inano niya na si Aimee. Nagsama pa kami during the day of the election. Nagsama kami sa SMNI. Kahit ako, ayoko si Aimee. Ganon ang Duterte supporter. Bakit? Duterte vloggers. Bakit? Kasi walang nagko-control sa amin. We are not controlled by anyone. Not even the Duterte. Walang ganon. Pero at that time, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagkakausap-usap kami, nagkakakamustahan kami. At may mga kasamaan ako, mga Duterte vloggers, na gusto talagang ipa-impeach si Leni Robredo dahil sa ingay ng bunganga ni Leni na papakalat ng kung ano-anong maling data. Pero anong sabi ni Pangulong Duterte? Guys, stop it. After nun, wala nang nagsalita na vloggers, wala nang nagsalitang congressman. Wala na. Tapos na usapan. Ganon ka-strong si Pangulong Duterte. Pero ito si Marcos, don't tell me, ayaw niya sa impeachment, gumalaw sa kamera? Anong ibig sabihin nun? Una, lutang talaga ang Presidente. Hindi natin alam kung anong dahilan, kung ba't siya lutang. Pangalawa, baka mahina talaga siya. Hindi siya nire-respeto. Hindi siya karespe-respeto. Anong klaseng Presidente meron tayo? Kung wala na tiwalang taong bayan, dapat i-impeach na yan. Hindi, kasi remember yun ang isa sa basihan ng impeachment pag wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. Mismong mga kakampi niya wala nang tiwala sa kanya. Ano pang dahilan? Ba't pa nandyan siya? Di ba? Public trust to ang dapat dyan yun na lang, kitang-kita mo na dito. Talagang wala na. They're doomed for destruction. Bakit? Hindi man niya sinabi na naka 215. Hindi niya talaga pinag-usapan. Kung hindi ako pumirma at gusto niya yan, di dapat natanggal na ako, di ba? So, paano ko masabi na
yung conditional release ang naging motivation. Mm-mm. Kasi nung hino-hold na yung mga conditional release, kinausap ako ng dalawang tao ni Speaker. Mm-mm. Okay? So, rene-request nila na ma-release yung mga conditional release. Dalawang tao ni speaker. Sino kaya yun? May hinala ako pero di ko na sasabihin. Dalawang tao niyang nag-aalaga ng pera ng tambayan. Pangalanan nyo nga kung alam nyo. Basta ako hindi ko na sasabihin. Ha? Pero in other words mga kababayan, talagang pinupush nila na ilabas na ng executive branch yung budget para sa mga congressman. Yun ang dahilan kung bakit sila pumirma ng impeachment para ipitin lang ang executive branch na ilabas na yung budget. Hayop talaga, mga crocodile talaga kayo. Talaga, wala anong ang tawag sa inyo, mga buwaka ng ina. Mga buhaya talaga kayo. Sabi ko, hindi pwede. Mm-mm. Sabi nila, yung mga yan pumirma sa impeachment. Mm-mm. So sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? Mm-mm. So I cleared with the president. Mm-mm. Sabi ko, sir, kasi ganito sinasabi nila eh. Pinangako daw nila yung conditional release. Sabi niya, walang usapang ganyan. Mm-mm. Oh. So very clear. Sabi daw ng presidente, ako hindi siya nagsisinungaling. Sabi daw, walang usapang ganyan. Sabihin, parang sinasabi daw ni Marcos, walang usapan na impeach si BP Sara Duterte. Parang gano'n ang sinasabi daw ni Marcos according to Tiangco. Okay. Talagang itinuloy nila to given kahit na alam nilang may potential effects dun sa election in terms of your slate. Bakit? Yes, tinuloy lang. Because there was a bigger motivation. The budget that you were talking about. Yes, di ba? Okay, tignan muna natin, RG, kung saan ba tayo nagsimula magkagulo-gulo dito. Mm-mm. Di ba? Nagkagulo-gulo tayo dito nung pinilit nila yung budget na gusto nila. Di ba? So, anong remedyo? Nag-veto. Hindi na-veto lahat. Ang sinabi, magkakaroon ng conditional release. O pagkatapos nagkaroon ng conditional release, hindi na problema ngayon. Paano gagawin? O, so, anong ginawa nila? So, At ang masakit dito is nadamay yung mga congressmen. Di ba openly naman, yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? yes. Yung sinasabi ko, hindi invento yan. Mm-mm. Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Yes. Di ba? Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi iipitin po yung pondo namin. Yung mga hindi pumirma, ano sabi nila? Inipit kami. So how can there be a clamor when there was pressure? Okay. Grabe, no? Alam nyo, grabe itong revelation ni Tiangco. Kasi kataga kanila to eh. Ano to? Marcos to. Ano ito? Ang linaw nito mga kababayan. Tang-ina pera ang dahilan kung bakit ini-impeach si BP Sara Duterte. Hindi tungkol sa putang inang palusot na piatos, confidential pa. Hindi! Pera ang dahilan kung bakit in-impeach si BP Sara Duterte. Huwag na tayo maghanap pa ng ibang dahilan. Kasi yung confidential, ulul, hindi confidential fund ang pinag-uusapan dito. Dahil may budget na usapan. At mismo, hindi yan fake news ha. Hoy, Claire Castro, nanggaling yan mismo sa kasamahan mo. Sabihin, dyan, partiyan ng administrasyon na yan, ni Marcos. Campaign manager yan ng alyansa. Nilaglag na kayong lahat. Ang lupit nito mga kababayan. Napakalupit nito. Kaya sabi ko sa inyo, goodbye impeachment. Bakit goodbye impeachment? Sige nga. Kung ikaw senador, narinig mo itong balita na ito, pipirma ka pa kaya for impeachment? Sigurado ako, una-una, tangina, alam na ng taong bayan na lahat ng pumirma ng impeachment ay dahil sa pera. Ayan, ang linaw na. Dahil diyan sa pera. Sa project. Huwag nating palusitin, project yan. Okay, fine, project. Pero pera din yan. Bakit? Kasi nga mag-e-eleksyon, they need it.
para mangampanya, gamitin yan. O, nakabagganto ako. O, ayuda, bla bla bla, ganyan, ganyan. Di ba? Yan ang dahilan. Ikaw ngayong senador ka na. Ako, tatanungin kitang senador kang hinayupak kang animal ka. Eto mga congressman kaya pumirma dahil sa budget. Ikaw, bakit ka ngayon magsasabi ng yes, i-impeach si VP Sara Duterte? Pera. Pera. Sinong popondo dyan? Sino magbibigay sa'yo ngayon ng pera? Yan ang tanong. Sino? Kaya mga kababayan, ang lahat na magsasabi ng yes for impeachment, pagdududahan na dahil sa pera, kaya sila mag-yes na impeach si VP Sara Duterte. Nako. Gusto nyo ba yan mga senador? Kaya kayo for impeachment dahil sa pera? O, pagandahin na natin. Dahil sa project. Kakahiya kayo? Sorry. So sino ang nagpilit nitong impeachment? At the Idiniin pa dito. Sino nagpilit? Ako nasasagot. Gusto mo? expense of your election slate? Sino ba pwede magpilit? Alam mo, pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House? You're talking about the speaker. Ay, yung leadership, sila nanahan dyan. Wala nga kasi ako doon nung pinag-usapan. Tumbukin mo na. Si speaker lang nagde-decide niyan. Tumbukin mo na, pre. Tatakot ka pa eh. Sa bagay, baka sipahin ka dyan as congressman. Hindi na nila ako sinama. Because they know from the very start, hindi talaga ako pabor sa impeachment, no? When you brought this up with the president, itong mga warnings po ninyo, anong naging reaction ni presidente? Hindi. Ewan ko. Ano ba yung pinag-usapan natin? Ano yun? Okay. Baka ganun ang sagot niya. Hindi kaya? Hindi ako nagtatanong lang ako. Baka ganun. Hindi kaya? Okay, ganito, no? Ganito. Ang sinabi ko lang nung the day of na nagpipirmahan, sinabi ko lang sa kanya na hindi dapat pirmahan. Sabi naman niya talaga, hindi naman talaga dapat matuloy. Mm-mm. Sabi ko kasi, wag before elections, pag-isipan mabuti, because aside from the political consequences, there are many other consequences. Political is just one of the consequences, di ba? Like what? You know, we've got ilang impeachment proceedings na, di ba? Madugo yan eh, di ba? It's very divisive. Mm-mm. Tapos sasabay sa eleksyon, di ba? So napag-usapan na lang namin yan later on when I was reporting to him na pinipressure ako i-release yung mga conditional release kasi ipinangako daw. Sabi niya walang pangakong ganyan. Mm-mm. Mantakin mo, pinipressure siya. Speaker! Sumagot ka ngayon! Sagutin mo ito! Ano yan? Pinipressure mo daw? Para magbigay. Ay, sus, kawawa naman yung mga pumirma. Ano kayo ngayon? Nga kayong mga pumirma ng impeachment. Bakit? Wala pa pala yun eh. Unti-unti pa pala ibibigay sa inyo eh. Nga. Talo na nga kayo, hindi pa kayo nabigyan. Nga. Anak ka ng wewe. Kakahiya. Kinahihiya kayo ng taong bayan, dapat pumunta kayo sa Japan. Kasi pag wala ng honor sa Japan, ano ginagawa? So until now, naka-hold talaga yung mga doubtful, yung mga projects na hindi natin sigurado. Mm-mm. So that is, so ngayon, may pressure na naman na gusto nila ma-release yung mga conditional release na yun. So all this considered is what led you to the conclusion na self-inflicted yung pagkatalo ng administration slate. I'm not saying self-inflicted totally. Okay. Yung Mindanao kasi makikita mo yung boto nung administration doon ng opposition doon. Mga 90+%, di ba? Mm-mm. Yung kunyari sina Bongo, sina Bato, ang tataas ng ano nila sa survey doon, di ba? At hindi na namin na bawi yon. So,
tatanong, what was the adjustment I made? The adjustment I made was not to go to Mindanao. Yeah. Um, Natakot. Pagpunta nyo doon siguradong do 30. Do 30. Nyari kayo. Awa naman kayo. Di ba tinatanong nyo lang ako lagi and I was avoiding that question. But that was the adjustment I made because why will we go to Mindanao, spend resources, spend time, Yes. hindi na namin makumbinsi yung tao doon. So punta na lang kami doon sa lugar na may makumbinsi kami. Number two, if we go there as an alyansa, instead na makasingit-singit yung mga kandidato namin as an individual, pag sinabing alyansa, ayaw namin dyan. So ang ginawa, sumingit-singit yung kandidato, baka pagbigyan sila kung isa-isa. Nagigets din niya? Nagigets din niya. Kasi pag sinabing alyansa o pag pumunta si Marco sa madaling salita, walang mangyayari talaga. Baka batuhin pa sila doon. Kaya nga sabi nila, magkanya-kanya na lang, solo-solo na lang, singit-singit na lang. Kaya nagpupunta sila, kanya-kanya na lang. Wala pala kayong mga kwenta. Grabe, no? Ganun. Kasuklam-suklam kasi yung ginawa ninyong impeachment at saka kay Pangulong Duterte na pagdala sa dahig. Kaya talagang hindi na sila nakapunta sa Baluarte, sa Mindanao. O, sa Visayas, pinilit pa nga nila. Sa Cebu, di ba? May pa 20 pesos pa silang bigas. Yung ultimo magbibit-bit ng 20 pesos na bigas, hindi nakapasok. Gwen, paano na? Tapang-tapang mo pa naman? Wagan ng gano'n yan. Parang lola mong Wala, olat. So those were the adjustments made. Sir, so now that tapos na yung election and you're already doing a post-mortem of the campaign. Umiyak na lang kayo. And going into the 20th Congress. So sa tingin nyo ba, paano magiging itsura ng 20th Congress given itong ganitong klaseng sitwasyon? I don't know. It will be up to the members if they want to continue with what was the previous what is the present 19 Congress, or they want things differently. It's up to the members naman. It's not up to me. Okay. But isn't usually the speaker the vote of the president or the choice of the president? Okay. Syempre, we shouldn't take away naman the will of the congressmen, di ba? Lalo na in this after this election na nakita nila yung backlash, di ba? So they will have to vote and they will have to think of what is good for the country and what is good for the institution. Di ba? Ang kailangan lang naman doon is supportive of the legislative agenda of the president, di ba? Never miss a story. Ayan. So, ayan na po mga kababayan. Ay, nako. Anyway, madaling salita mga kababayan. Siya mismo nagsabi, medyo mag-iiba na yan. Kasi nakita na nga nila Nakita na nila with their own eyes na olat ang alyansa. Olat pagka kumampi ka kay Marcos. Olat, lalong-lalo na pag kumampi ka kay Speaker. Diba? Alam nila yun I-remember, whether you like it or not, impeachment is a political process. Impeachment is not a court. Hindi po ito masasabi mong legal battle. As a matter of fact, sabi nga nila, sa impeachment, hindi beyond reasonable doubt. Hindi mo kailangan magkaroon o mapatunayan ng beyond reasonable doubt para matawag mo o para ma-impeach mo ang isang tao. Hindi. Sa impeachment court, sa Senate, kailangan lang magkaroon man lang ng duda ang taong bayan kasi they will vote according to the people's response. Yung pressure ng taong bayan. Pilipinas, ngayon pa lang pinahiya na sila ng taong bayan. Diba? O sasabihin mo, wala naman nanalo sa Duterte, 3 lang. That is yet to be proven. Wala akong kumbinsido dyan Sa totoo lang, hindi ko kumbinsido ang taong bayan na nanalo.
Itong mga 12 lang na ito o 3 lang sa Duterte, malabo ho. Eh kahit nga ho sila bam, nagtaka ba't sila nanalo? Nagulat. Pati si Kiko. Mantakin mo, iyak-iyak na nga yung asawa niya kasi ayaw niyo daw sa kanya. Mantakin mo, tapos biglang, panalo. Doon pa lang, makikita mo na talaga na medyo, anong nangyari? Bakit nagkaganire? Alam mong meron ng pre-program at Sorry. At napatunayan din po mga kababayan, hindi lang po doon. Sa napakaraming dahilan. Halimbawa, yung si Raul Lambino, mantakin mo, ilang beses siya nagpasok. Paglabas, iba. Hindi lang po yun, ang dami na ho natin kinuwento na lehitimong mga tao ito ha. Nag-single vote para kay Pastor. Mantakin mo sa 20 plus na lugar, iisa ang numero ni Pastor. Ibig sabihin, lagi siyang 42nd. Ibig sabihin talagang ipinako siya doon. Alam mo kung bakit siya pinako doon? Ipinahiya kasi. Perception kasi. Alam nyo, whether you like it or not, PDP cannot. Sa totoo lang, wag na tayo maglokohan, PDP. Hindi nyo kaya mag-nationwide na talagang todo-todo rally without the help of KOJC. Ang laking ginawa at trabaho ng KOJC sa eleksyon na ito. And we all saw that, di ba? Nakita natin yun. Kitang-kita natin. Simultaneous rally. Naggumawa lang yan KOJC. Tapos biglang ganito ang mangyayari. Alam niyo kung bakit ko nasabi yan? Kasi nga ho, tayo ho ay parte ho sa mga every time, di ba? Ilang beses na po tayo nakapag-speech dyan. Grabe ho. Ang taong bayan, tapos ilalagay ka lang sa 42. Alam niyo ang dahilan nun? Gusto talagang ipahiya si Pastor Kibuloy para hindi makatulong dito sa mga Duterte. Ang nakalimutan na naman nila, na underestimate na naman nila. Akala kasi nila, this will bring depression, this will bring down Pastor Kibuloy. You do not know Pastor Kibuloy. Ako rin dati hindi ko kilala yan. Pero mas lalo siyang tumatapang, mas lalo siyang nagiging motivated pag nakakakita siya ng trials. Every time, personal ko nang nakakausap, ilang beses ko ng personal na nakausap at nabisita si Pastor at napapag-usapan ng mga issue ho. Alam nyo, this man is on fire. Gusto ko nga kumanta eh. This man is on fire! Hindi, totoo. Huwag ka na kumanta, animal ka. Talagang umaapoy ho yung tao. At kahit ngayon, nung natalo na siya, wala sa kanya yung, hindi, dapat ako nanalo. Walang ganun. Sa matter of fact, ang ganda pa ng usapan namin, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang. Tayo ay aayusin natin ang bayan, kung ano ang ginagawa natin nung tayo na, hindi pa nangangampanya, nung nangampanya, itutuloy natin. Tuloy-tuloy lang ang ayusin. Kaya nga ako excited eh. You know why? I am not a politician. But I wanna contribute to my country. Honestly, I don't want to be politician. I abhor politician. Sorry hindi po kasi ako talaga, hindi ko maatim yung plastikan among politician. I hate that. I don't like it. I'm not plastic. Hindi ako hipokrito. Pag hindi ko type ang tao, hindi ko type ang tao. Hindi ko pa plastikin yan. Sa politika, hindi pwede yung ganyan. As a matter of fact, dami nang kumakausap sa akin, sinasabi, ikaw kasi bay, huwag ka masyadong idealistic. Huwag ka masyadong, pasensya na, hindi talaga ako yun eh. Pag ako may pinaniwalaan, gusto ko paniwalaan ko tuloy-tuloy. Wala akong pakialam kung ano sasabihin ng tao kasi lahat naman tayo mamamatay. Mantakin mo, maaalala lang sa'yo kung pinaglaban mo ba talaga ito or nadala ka lang pera, nadala ka ng sistema. Di ba? Kaya nakakatuwa kasi kaya sasabihin ng iba na kami masyadong Pastor Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi politiko yung mama. Gusto kong samahan yung mga ganong mama. Yung hindi politiko and yet tulong. Tara, tulong tayo. O, akala ninyo na nasaktan si Pastor dahil natalo? Hindi. Sabi niya, tulungan natin. Kung anong magandang plano sa bayan, tulungan natin. Kaya nga even this manual counting, recount or count na sinasabi na
ang si pastor mismo ang talagang pinakanamuno at nagsabing, hindi, ano natin yan. Kasi nga,